Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong update po mga kabida sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Diyan po sa International Criminal Court. Okay? Masasabi ho nating may good news at the same time meron ding bad news, Unahin po natin ito hong bad news mga kabida. Yung bad news po posible hong ma-delay yung paglabas po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan po sa kanya hong detention cell sa International Criminal Court. Dahil ho baka ma-delay ito hong pag-resolve po makabida ng pre-trial chamber dito ho sa motion po ng depensa na ibasura ito hong kasong crimes against humanity laban po kay Digong. Dahil hindi pa po nakapag-submit ito pong prosecution po makabida ng listahan po ng mga witnesses. Okay? Yun yung ni-require po sa kanila ng pre-trial chamber Supposedly dapat submitted na sana yun Pero humingi po sila ng extension hanggang July 1 mga kabida Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ni Attorney Darwin Cañete. Isinare po niya mga kabida ito pong post po ng The Manila Times. Ang sabi po niya dito the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court has requested an extension of the deadline in the pre-trial proceedings against former President Rodrigo Duterte, citing serious concerns for witness safety and procedural fairness. Ayun, yun yung post po ng The Manila Times na shinare po ni Attorney Darwin Cañete Pero dun po sa caption po makabida ni Attorney Cañete, may nakalagay po dun translation, nahirapang maghanap. Okay? Anong ibig sabihin po dun ni Attorney Cañete? Nahirapan ba na maghanap ito pong prosecution ng mga witnesses Eto, babasahin ko lang po itong balita po ng The Manila Times po mga kabida yung full text talaga nila. The Office of the Prosecutor at the International Criminal Court has requested an extension of key deadlines in the pre-trial proceedings against former President Rodrigo Duterte, citing serious concerns for witness safety and procedural fairness. In a redacted version of the filing submitted to Pre-Trial Chamber 1 on May 14, which was posted on the ICC website over the weekend, Prosecutor Karim Khan asked the chamber to extend until July 1 the deadline for the disclosing materials from several unnamed witnesses cited in the warrant of arrest against Duterte. So, humingi po sila ng extension para i-disclose, okay, ito pong mga materials from several unnamed witnesses. Kaya nga unnamed kasi hindi ho nila kilala posible. So, ang ibig sabihin ho ba dito, nahihirapan po sila na maghanap po ng mga witnesses para makomply po nila mga kabida ito hong submission po ng mga materials. Eto, tuloy po tayo. The application also seek to push the final deadline for requests to withhold witness identities until Rule 81, Paragraph 4 to June 20, 10 days before the general disclosure deadline. Khan argued that the immediate disclosure of the witnesses' identities would create an objective risk to their safety and well-being. The document refers to the consultations with the Security and Protection Unit, indicating the protection measures are underway and are expected to be in place by July. So, ibig sabihin po, kung aking i-interpret ito hong argument po, mga kabida ni Karim Khan, okay, ayaw ho nilang i-disclose yung identities ng witnesses. Okay? Bakit? Baka it will put risk doon po sa mga witnesses mga kabida. Sabihin na lang po nila na wala talaga silang witnesses.
Okay? Madali lang po yun. Sabihin na lang po nila mga kabida na wala talaga silang witnesses. Kasi ang kawawa ho dito, ito kong si Digong eh. Okay? Gusto ho ng defense na mag-rule na itong pre-trial chamber. Ito ngang defense compliant doon ho sa ni-require po sa kanila mga kabida ng pre-trial chamber itong prosecution, sila yung magpo-prosecute ho dito sa kaso, sila pang delayed mga kabida dapat ready na sana sila. It goes to show lang talaga na hindi sila ready sa kanilang kaso. Kasi usually pag prosecution ka, dapat you are always ready dun po sa kaso. Kasi sila yung may hawak po ng mga ebidensya Kasi sila yung nag-aakusa po mga kabida. So meaning, hawak po nila yung mga ebidensya, yung mga witnesses, etc., etc., So dapat ready po sila. Kung meron man pong dapat na compliant ho dito, hindi ho ang defense, kundi ito hong prosecution. Pero wala ho tayong magawa. Humingi po ng extension Allowed kasi yan sa International Criminal Court, Kaya ang kawawa ho dito mga kabida, ito hong si Digong kasi madedelay yung kanya hong paglabas. So paano ho makapagpalabas ng desisyon? Ito hong pretrial chamber po mga kabida, doon po sa motion po ng defense na ibasura ang kaso, hindi pa po nakapag-submit yung kabila Pero ang good news ho dito, dahil ho sa malinaw na medyo hindi ho handa itong prosecution, baka mabasura po itong kaso po mga kabida, Okay? Yun yung good news po. At inaasahan po natin, makauwi na po ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po mga kabida. Yun kasi yung expected na bago ho mag-September 23, makalabas na po itong si Digong, Kung hindi man maibasura itong kaso at magkaroon po ng full-blown trial po mga kabida, at least yung interim release na hihilingin po ng defense, mabigyan po ng due course. Alright? Although, sa ngayon po, nagantay lang po ito kung defense ng pagkakataon para i-request po itong interim release. Pero as of now, ang kanila pong priority po makabida sa pagkakaalam ko po, itong pagbasura ho sa kaso. Kasi yun yung maganda outright yun Unlike dito ho sa interim release, although makakalabas si Digong, pero yun, yung kaso andyan pa rin, Andyan pa rin mga kabida. Okay? Yung unlike dito ho sa outright disposal of the case, mga kabida, dahil ho kulang sa ebidensya, okay? At wala hong jurisdiction ang ICC over the former president. Yun yung mas madali, Kasi ang defense po ay confident na mababasura yung kaso, Kasi malinaw kasi mga kabida na walang jurisdiction, Aside sa kulang po yung mga ebidensya po mga kabida ng prosecution, itong issue po ng jurisdiction po, napakalaking bentahe po ito, sa panig po ni Digong. Okay? Kasi unang-una po, tayo po ay umalis sa International Criminal Court noong 2019 at inumpisahan po ang investigasyon po makabida ng ICC noong 2021 na. 2 years after. So, kung titingnan po natin, yung argument po makabida na wala talagang jurisdiction, ito pong ICC. Pero ang ginawa po, since meron pong connivance, ito pong Philippine government at saka ito pong International Criminal Court. Kaya nangyari yung paghuli, pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung malinaw po, mga kabida. So, inaasahan na po natin, na ito po ay ma-resolve. Makapagpalabas po ng desisyon ang pre-trial chamber as soon as possible. Okay? Siguro after July 1, kasi July 1 yung extension na hiningi po ng prosecution, para ho mapag-aralan po ng pre-trial chamber yung kanila hong magiging desisyon po makabida kung sakali hong makapag-submit na po ng kanilang mga listahan po ng mga witnesses, yung materials na sinasabi po ng prosecution, na isasubmit po nila mga kabida,
mula sa kanilang mga witnesses, ano? Okay? So, para po sa inyo, ano po ang tingin ho niyo dito? Dito ho sa good news at saka sa bad news, mga kabida, no? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.